One. Hello. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat, brothers and sisters. Amen. Lahat ba pinagpala? Amen. Ang lahat ng pinagpala ay sumigaw ng Alleluia. Hallelujah. 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 God is good All the and time. all the time. Oh, God is good. Amen. Glory to God. Glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta na ang anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God. I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ng pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. At babatiin din natin ang ating mga kapatid sa FB Live at sa YouTube channel. Kumusta na kayo dyan mga sisters? Pinagpala rin ba ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Amen. Sister Mona, kumusta ang pagbakasyon mo sa Shanghai? Ito, maraming mga pagsubok. God is good talaga all the time. Pag sa isa buhay mo natin si Lord, walang imposible po para sa Kanya. God is real talaga. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At mayroon ba tayong baguhan? Mayroon. Mayroon. Darating pa yung iba. Okay. Mayroon pa ba? Okay. Welcome po. Okay. At tumayo ang lahat at i-welcome natin ang ating kapatid. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ang pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Good afternoon, sisters. We are very happy to welcome you and the fellowship of El Shaddai. Ang El Shaddai is one of the charismatic renewal movement. Ang El Shaddai is a Hebrew word at ang El Shaddai ay isang pangalan na pinakilala sa Israel, sa ating Diyos na Ama, si Abraham, Isaac at Jacob. At ang Diyos ng nagbibigay ng ating buhay at ang ating ikinabubuhay. At walang imposible sa Kanya ang lahat ng bagay. Sister Mona, ano ang layunin ng El Shaddai? Ang layunin ng El Shaddai ay upang ipahayag ang tunay na pag-ibig ni Lord at kadakilaan, katapatan at kapangyarihan. At sa bawat bat-bat ng suliranin sa buhay natin, sa isip at emosyonal, at lagi natin isipin ay maging matatag po tayo sa buhay, sapagkat lagi natin kasama si Yahweh El Shaddai po.
Amen. po. At ang iba pang kahulugan ng El Shaddai is the God more than enough or the sufficient of all. Amen po ba? Amen po. At pwede ba malaman ang Ito pong panyo, sis, isang kasangkapan lang, pero ang nakasulat ay banal na salita ng Panginoon upang tayo ay matulungan sa bawat sa oras ng sakit ng naramdaman natin sa mga sitwasyon ay dadasalin mo yan? dadasalin po ito tuwing ng umaga at gabi po. Pag may time ka po at ito po ang panyo ng El Shaddai po. Sister, ito, ang panyo na yan ay dinadasal sa lahat ng prayer partners sa buong mundo. Amen. Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng hapon. Amen po ba? Amen. Amen. At pwede pong malaman ang iyong pangalan, kung taga saan ka sa atin at ano ang haligi mo. My name is Rowena Padilla Quino from North Cotabato. Welcome. Palakpakan natin ang ating kapatid. Welcome po. At pwede ka nang makaupo at patuloy tayong makinig sa ating preacher na si Brother Bay. Ipahayag ang banal na salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen po ba? Amen. Lahat ba tayo pinagpala? Amen. Ang lahat ng pinagpala ay sumigaw ulit. Hallelujah! Amen. Sino ang magpapahayag ng kabutihan ng ating Panginoon? Ako muna. Okay, Sister Mona. Glory to God, glory to Christ in Jesus. Pinagpalang hapon po. Ako po nagpapasalamat po kay Yahweh El Shaddai na hindi ko talaga akalain na makabalik ako sa Shanghai kasi nung una po, hindi pa ako naka-report sa agency kaya hindi pa ako nabigyan ng visa. Nabiglaan po na nag-apply ulit ako ng visa, nabigyan ako ng visa for Shanghai. At dalawa po yung alaga ko, si Lolo at si Lola po. At may kasama po ako, may Tagalotong kasama po. Pero kahit po masakit ang katawan ko, for the first time talaga sa buong buhay ko na yung dalawang kamay ko halos hindi ko magalaw. Pero araw-araw ko pa rin kasama ko sa bahay, dalawang lola at lola, minamassage ko everyday. At minamassage ko rin yung kasama ko sa bahay, yung katulong. Minamassage ko sila, kahit man masakit ang kamay ko, dasal ko na, Lord, God Israel talaga, bigyan mo ako ng kalakasan, nawa matulungan ko rin to sila at mamassage ko man, kahit man masakit ang katawan ko. Hindi ko iniinda ang sakit at alam ko ikaw ang pinakapangyarihan at ikaw rin ang katapatan at ikaw ang nagbibigay ng lakas ng buhay ko. At masarap pala kahit mahirap ang sitwasyon sa buhay ko, kahit puyat at pagod, pero pag mahal mo ang trabaho, naging enjoy, naging madali lang ang lahat. Kaya, wag natin kalimutan ang kasama natin si Lord. Lahat ng kahirapan yun ay maging matatag tayo sa buhay. God is good all the time talaga. Thank you, Lord, and thank you for everything. Amen. 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 At tumayo na tayo lahat. Amen. At okay, Sister Rosalinda. Oh, Mami. Okay. Oo, sige. Okay. Maraming salamat, Panginoon. Finally, ako'y for good na kaya wala na yung maingay sa inyo. I love you all, brother and sister. Bye. Okay, thank you. Thank you, sister. Okay, tumayo na ang lahat at pasimulang panalangin sa panalangin na opening prayer ni Sister Miles. At kasama ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Hong Kong. Kong. At sa ating preacher na ipapahayag sa ating Brother Bay Bay Gonzales. Gonzales. Amen po. Mga kapatid, magstayo po tayong lahat. At itaas po natin mga kamay. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai muli,
narito po kami upang ikaw ay papurihan pasalamatan. Amin pong hinihiling ang iyong banal na espiritu na siyang dumaloy sa bawat isa sa amin. Ama, hinihiling po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan sa buong sanglingong aming buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po hugasan mo ng kabanal-banalang dugo ng Panginoong Hesukristo upang kami maging malinis at malayang makadulog sa iyong banal na harapan na may kababaang loob at may kalinisan. Ama, sa oras pong ito, amin pong itinataas ang lahat ng aming mga kahilingan, nakasulat man po, hindi nakasulat. Dalangin po naman na ito po yung dinggin at tugunin nang naayon lamang sa iyong kalooban. Lord, amin pong itinataas ang lahat ng aming gagawin sa buong maghapon. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan na ang banal na salita na ihayag na aming kapatid na si Brother Bay ay tumimo sa aming mga puso at masabuhay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Lord, dalangin po namin na ang lahat ng aming mapapakinggan ay maging gabay namin sa lahat ng aming gagawin sa araw-araw. At Panginoon, amin na pong inaangkin ang lahat ng tagumpay sa araw na ito. Sa pangalan dakilang Panginoong Hesus. Amen and amen. Them the Father, bless and the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, handa na po ba tayo magburi sa ating Diyos na buhay? Amen. Isang malakas po na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Ngayon mga kapatid, patuloy tayong tumayo at welcome po natin yung Holy Spirit. Taas po natin ang ating mga kamay. Damin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Make my heart your dwelling place, a temple just for you, a consecrated resting place, a vessel ever true. Make my heart a fire with the brightness of your sun. Make my heart a dwelling place for the Holy One. Make my heart. Make my heart My heart a dwelling place, a temple just for you, a consecrated resting place, a vessel ever true. Make my heart a fire with the brightness of your sun. Make my heart a dwelling place
Amen. Sabi nga po dito sa Lucas, magbibigay kay Lucas verse 6 to 38. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Amen po ba? Amen. Kaya mga kapatid, patuloy tayo magpuri sa ating Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Woo. Damang-dama. Umaapaw na biyaya, rumaragas ang pagpapala, pag-ibig na kay dakila sa'yo, O Diyos. Makikita, isipan na mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya, nasa'yo lang pala. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maibintang, nararanasan ko sa'yo tuwing na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Umaapaw na biyaya, rumaragas ang pagpapala, pag-ibig na kay dakila sa'yo, O Diyos. Nakikita, isipan na mapayapa, pusong tunay na malaya, walang katapusang ligaya, nasa'yo lang pala. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwing na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Damang-dama ko, Ama, para bang hindi naipinta, mararanasan ko sa'yo tuwing na. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwing na. Sa'yo, El Shaddai. Sa'yo, El Shaddai, ang buhay ko'y maging makulay. Sa'yo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Sa'yo, El Shaddai, ang buhay ko'y naging makulay. Sa'yo, El Shaddai, mananatili ako habang buhay. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwing na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Damang-dama ko, Ama, ang sayang hindi maipinta, nararanasan ko sa'yo tuwing na. Damang-dama ko, Ama, para bang nasa langit na, ayoko na itong matapos pa. Sa'yo, El Shaddai, damang-dama. Damang-dama ang tunay na saya.
Amen. Ngayon mga kapatid, patuloy po tayo. Damhin po natin ang presensya ng Panginoon. Taas po natin ang ating mga kamay. Standing in awe of your grace, seizing my being in your faith, entering into your presence, to behold you face to face. God of all Heaven and earth, holding you in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, but your will be done. Make me a servant my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me,
serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. We give you praise, O Lord. We give you glory. We glorify your name. We magnify you, Lord. Oh, hallelujah. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the gas of her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Yahweh. And praise Holy Spirit. Hallelujah. Through the years you made it clear that the time when Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. So some work was done through the frail
loyalty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, naming mga ninuno, ikaw pa rin ang Diyos na pinupuri namin at pinaglilingkuran. Muli, Panginoon, sa araw na ito, araw ng Huwebes, na kung saan makapiling ka namin muli, Panginoon, nang sinabi mo, magsihanap kayo at kayo makakasumpong. Kumato kayo, ang pintuan ay bubuksan para sa inyo. Humingi kayo at kayo bibigyan. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid. Nakataas ang kamay, tanda ng pagsukot, pag-amin na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, pagpalain mo ang bawat puso ng bawat isa. Ganun din po ang iyong lingkod na may daluyan ng iyong mga salita. May pahayag ang buong katotohanan. Maging ang mga nanonood sa YouTube, sa Facebook, abutin mo din sila na iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang pagtitipong ito sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon, ang diriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alita na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah! Hallelujah! Tanging lakas at pag-asa naririto sa piling nakahandang tulungan ka. Hallelujah! Hallelujah! Lagi na siya
kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Amen. Palapakan natin si Lord ng malakas. Taas ang kamay. Palapak sa Panginoon. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon, no? So, mga kapatid, ang ating topic ngayon ay part 2 ng spiritual blindness, no? Alam nyo, kagabi napanood ko sa YouTube, doon sa California, yung mga anong tawag nun, yung refugee. Talagang grabe ang kanilang pagdapa, humingi ng sorry, tawad sa Panginoon. No? Ganon naman talagang tao pag may trahedya, lumalapit sa Diyos. Pag masarap ang buhay, walang sakit, walang karamdaman, nakakalimot sa Diyos. Diba? Mas maganda yung wala kang sakit, wala kang karamdaman, wala kang problema, na lumapit sa Diyos, kaysa yung lumapit ka sa Diyos, tad na ng sakit. May taning ka na. Amen? Mas masarap yung lumapit ka sa Diyos na malakas ka pang pumapalakpak. Bakit walang pumapalakpak? Nakakasigaw ka pa ng hallelujah! Hallelujah! Yeah! Yun. Ngayon, hindi ba totoo ang sinabi ng Diyos? Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at maging ang impyerno, hindi makapanaig nito. Isipin mo, yung chapel ng Catholic Church hindi nasunog. Ha? Sunog lahat ng mga mansion, lahat, building o mga sunog. Tapos, yung kuha ni Mama Mary, hindi man lang nausukan. Pati yung rebulto ni St. Joseph, iningatan ng Diyos. Alam mo, doon sa Israel, yung rebulto ni St. Joseph, ganun-ganun ang mukha niya, napanood ko kagabi. Yung original. No? Ngayon, ang ating pagninilay ngayon, pitsa ano tayo ngayon? 16. Ang 365 days minus 16, ilan na lang? Ha? Kasi 365 days in 1 year. At alam niyo ba kung ilang beses sa Bible sinabi yung fear not, 365 din. Araw-araw pagkagising mo lang sa umaga, sinabi ng Diyos, anak, huwag kayo matakot. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Ako'y kasama ninyo. Amen po ba? Okay. Spiritual blindness, mga bulag, kasi yung mga bulag hindi nakakita. The effect of sin. Yan. Alamin natin kung anong epekto yung kasalanan, ha? Lahat ng bagay may epekto yan. Pag gumawa ka ng mabuti, may epekto yan. No?
In John 3:18, 19 up to 20, ganito ang sinabi ng Biblia. Those who believe in the Son are not judged, but those who do not believe have already been judged, because they have not believed in God only Son. This is how the judgment work. The light has come into the world, but people love the darkness rather than the light, because their deeds are evil. Those who do evil things hate the light and will not come to the light, because they do not want their evil deeds to be shown up. Hindi hinatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naman, Panginoon sa Kristo. Hallelujah, Jesus. Sabi niyo, hallelujah. 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 Close your eyes. Then open your heart to the Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, na sumpungan ka namin ng maaga pa. Hallelujah. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. Yes, hallelujah. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Hallelujah. Lord, we humbly come before you. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain
Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, brothers and sisters, magsiupo po tayo sa presensya ng Panginoon at makinig ng kanyang mga salita. Nung kinomisyon ng Panginoon ng kanyang mga alagad at inutusan niya na humayo kayo sa buong sanlibutan, ipangaralin niyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Alam mo ba ang sinabi ni Lord? Ang sino mang makinig sa inyo ay nakinig sa akin na nagsugo sa inyo. Ang sino mang magtakwil sa inyo ay nagtakwil sa akin na nagsugo sa inyo. Tandaan natin, walang nakakakita sa Diyos. Ang mga pari, ang mga evangelist, ang mga pastor, ang mga preacher, after preaching the gospel, tapos ng trabaho namin. Matulog na lang kami. Bakit? Tapos na yung aming misyon. Pero ang mga taong nagmamatigas at hindi nakikinig, hindi sila makikinabang doon. Ano ngayon ang uri ng pamumuhay ng tao sa mundo? Ang lahat karamihan ay nakakalimot na sa Diyos at ang salita ng Diyos, mapakinggan Manila, hindi nila ito isinasabuhay. Kaya, ang sinabi ng James chapter 1 verse 22, do not deceive yourself by just listening to His word. Instead, put into practice. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. At ang matindi nito, yung sinabi sa verse 23, if you listen to the word, but do not put into practice, you are like people who look in the mirror and see themselves as they are. Sabi niya, sapagkat ang nakikinig lamang sa salita at hindi nagsasagawa nito, ay matutulad lamang siya sa isang taong humarap sa salamin. At sa verse 24, umalis at pagkatapos umalis, matapos makita ang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. Pag kayo ay humarap sa salamin, kitang-kita mo, ang ganda. Subukan mo umalis ka sa salamin. Kita mo ba sarili mo? Ang salita ng Diyos ay isang salamin sa buhay ng tao. Para ma-realize ng tao, malaman ng tao kung tama ang daan na kanyang tinatahak, kung tama ang kanyang ginagawa. Ang ilaw, sinabi ng Bible, nagbibigay ng direksyon. Light give direction sa buhay ng tao. Kaya lang ang tao pag nabubuhay sa kasalanan, ayaw nila sa liwanag.
Ang tanong, yung bang kabit, bakit tinatago yan? Ha? Mayroon bang kabit na ilan? Uy, kabit ko to. Uy, ito. Walang kabit na hindi tinatago. Amen po ba? Bakit? Kasi ang sinabi ng Bible, ang mga tao nandoon ang liwanag, subalit inibig pa ng mga tao ang dilim. Dahil ayaw malantad nila ang kanilang mga maling ginagawa. Amen? In the time of judgment, hatulan ng Diyos lahat ng tao sa mundo. Walang pwedeng makatakas doon. Yung apoy na lumamon sa LA ay marami pong naka-escape. But, wala na pong makakatakas sa impyerno dahil we have no except. Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ang Diyos mismo nagsabi, naglalagay ako sa inyong harapan. Sa harapan mo, nandyan lang, pumili ka. Dahil meron kang tinatawag na freedom of choice and free will. Hanapin mo sa harapan mo kung saan ang gusto mo patutungo. Pag pinili mo ang buhay, mabubuhay ka. Pag pinili mong mamatay, mamamatay ka. Pero ang suggest ni Jesus, anak, piliin mo ang buhay. At ang sabi niya sa mga makasalanan, pagsisiyan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? At ang sinabi ni Lord, come and follow me. I am the way. I am the truth. And I am the life. And no man come to the Father except through me. Kaya mapalad yung mga tao na yung oras at panahon nila, kayo, katiting na lang ang oras at panahon yun, dapat ipahinga nyo, bakit nandito pa kayo? Dahil gusto ng kaluluwa ninyo na kayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Kaya yung sinabi ni John, no? Ang hindi nananampalataya, mayroon na siya kaagad na kaparusahan. Because ang hindi pagsampalataya kay Jesus, that is the rejection to Jesus. Pero ang nanalig at nanampalataya sa Panginoon, mayroon na siyang kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga mayayabang na tao sa buong mundo, luluhod sila lahat sa paanan ni Kristo. Dahil sinabi ni Lord, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, the King of kings and the Lord of lords, Jesus, the Son of the living God. Yung mga hari, yung makapangyarihang mga bansa na hindi kumikilala sa Diyos, ipakikita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. At ngayon na nga ipinakikita ng Panginoon. Amen? God is a merciful God. Pero ang Diyos may hangganan. Hindi bali na ayaw mo siyang kilanlin. Hindi bali kung hindi mo siya sambahin. Okay lang sa Diyos yun. Pero yung kutsain mo siya, ipinakikita ng Diyos ang kanyang makapangyarihang gawa. Amen po ba? Isang taas lang ng Panginoon pwedeng magunaw ang buong mundo. Pero sabi ni Lord, ito ang sinabi niya sa 1 John
2, verse 15, 16, 17. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ay nakapupukaw sa pita ng laman. At ito ang kinahumalingan ng marami. Subalit sinabi ni Lord sa verse 17, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen? Lahat yan. Alam mo ba ang pagbabalik ni Kristo? Ang pinakapinali? Sabi ni Lord, magpupula ang buong kalangitan. Ang mga apoy galing sa langit, yung mga asteroid na yan, babagsak sa lupa. At sinabi ni Lord, walang matitirang bato na nakapatong sa kapwa bato. Ang tinutukoy diyan, yung mga infrastructure na mga building. Pinakita na yan. Pinakamatibay na muog, pinakamatibay na building ay ang Twin Tower of America. Pero nangyari, napulbos. Amen? Diba? Ngayon, may pagyayabang ba ang tao? No? Wala. Yung sinasabi doon na walang matitirang bato sa kapwa bato, wala, magugunaw lahat yan. Lahat ng mga nakikita ng tao, ng mga high-rise building, lahat ng infrastructure, malulusaw lahat yan. Alam mo kung bakit? Kasi sa huling panahon, bababa ang new heaven, new Jerusalem. Pagbaba noon, wala na makikitang anumang mga nakatayong mga building. Pagbaba ng new heaven, new Jerusalem, ang matitira lamang ang mga nananalig at nanampalataya kay Kristo. Yung hindi, magugunaw lahat yan. Woo! Amen? Kaya nung nandun ako sa Mount of Olives, tiningnan ko, sinabi doon ni Jesus, Jerusalem, Jerusalem, ilang bisis kitang kupkupin. Bakit ayaw mo sa akin pero mahal na mahal pa rin kita? Dahil ang Jerusalem ay holy city. Ang Jerusalem ay the house of bread. Ang Jerusalem, yan po ang babalikan ni Jesus. Hindi po bababa si Jesus sa Davao. I tell you the truth. Kung inagaw mo man yung titulo ni Jesus na ikaw na ang Mesiyas, ikaw na ang daan, ikaw na may-ari ng kaluluwa, sinabi mo lang yon. But ang totoong Kristo na itinakwil ng mga Hudyo, tandaan ninyo, pag tinatanggap na ng mga Hudyo si Jesus Christ, iyon na po ang panahon na ang mundong ito ay papalitan na niya. Amen? Anong sinabi ni Netanyahu? Ang sinabi ni Netanyahu, nagkaisa na po ang lahat ng mga Muslim country sa buong mundo na sila gugunawin na nila ang Israel. Pero anong sinabi ni Netanyahu? Who stand behind in Israel? Isipin ninyo. More than 100 countries sa buong mundo na nagsasabi, I stand behind the Israel.
Oh. Anong mga bansa yon? All Christian country, kasi alam naman natin ng mga Kristiyano ay naniniwala kay Kristo. Kung itinakwil man ng mga Hudyo si Kristo sa sarili niyang bayan, propesiya yun. At magkatotoo. Ang sinabi ni Jesus, naparito ako sa aking bayan kung hindi ako tinanggap ng aking mga kababayan. Salamat na lang. Kung hindi, alam mo ba ang opisina natin sa Jerusalem? May 32 years na tayo doon. Sa Tel Aviv. Mayroon doong banner, El Shaddai, Jesus Christ, ang ginawa ng mga Hudyo. Ginupit yung Jesus Christ at itinira lang ang El Shaddai. At ang sabi ng mga Hudyo, Jesus no good, no good. Niloko kami ni Jesus dahil nagpapanggap siyang Mesiyas sapagkat sa Hudyo, ang hinihintay nila na Mesiyas, pag sinabing Mesiyas, the anointed one, Savior, tagapagligtas. At ang sabi nila, pag iginiit mo na si Kristo, ang tagapagligtas, mag-aaway kayo ng mga Hudyo. Kaya nung sabi ng mga Hudyo, no, kilala namin. Si Jesus na sinabi ninyo, ipinanganak yan sa Bethlehem. At si Kristo na sinabi niyo, nakita namin yan kasama ni Jose na nagkakarpintero. No way, no way. Niloko niya kami. Ha? Amen? Kaya ang ginawa po ng doon, yung ating disciples, Brother Dan Esmeralda, kalaro niya yung mga rabay. Ang rabay sa Israel ay sila po yung mga guro ng mga Hudyo. Nagbabasketball sila. What are you doing here in Israel? Sabi ng isang disciple na, no, my friend, I'm a missionary of El Shaddai. El Shaddai good, the God of Israel. Jesus Christ, no good, no good, no good. Don't mention that. Ha? O ngayon, nabaliktad. Anong sinabi ni Netanyahu? Nag-declare siya sa buong mundo, thank you to all Christian around the world to support beyond Israel. Isipin mo, nagpasalamat yung kanilang Prime Minister, thank you the all Christian around the world to support Israel. But, may binanggit siya doon. And thank you, my friend, Philippines. Isipin mo, ang Pilipinas lang binanggit niya, thank you, my friend, Philippines. Ha? Sapagkat ang mga Hudyo kailanman ay tumatanaw ng utang na loob. At hanggang sa huling buhay nila, tatanawin nila ang utang na loob. Bakit? Ano sinabi ng mga Hudyo doon? You know, Philippines, my best friend. Kaya mga Pilipino doon, ang tingin nila sa Pilipino, ang mga Israelites. Ako nga pag-akyat ko sa sa bus, yung dalawang napakagandang mga sundalo ng pinaupo ako at umupo sila sa sahig. Nung makita ng Pilipino, sabi na, gwapo to O, tingnan mo. Ha? Isipin mo yung respeto nila. Ha? Pagkatapos noon, ito na. Ha? Ang mga Hudyo, sinabi po nila, yung pong iniligtas ng Pilipinas na more than 1,200 Jews nung panahon ng refugees. At nung time na yon, lahat ng bansa nagbigay ng babala si Hitler na ang sino mang bansa na tumanggap sa mga Hudyo, papatayin namin at lulusubin namin yung bansa na yan. Hindi na
natatakot ang Pilipinas. Tanging ang Pilipinas lang nagbukas ng boundary at tinanggap natin ang mga refugees ng mga Hudyo. Diyan natin sila pinatira sa Marikina. Kaya pinagpapala ng Diyos ang Marikina. Nandiyan ang pinakamalaking sapatos. Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang sapatos dyan sa pag-export natin? Bumili ako ng sapatos made in Italy sa Singapore. Nung matuklap sa dubrang tagal, ang nakalagay, made in Marikina. O, tingnan mo yung biyaya ng Panginoon sa atin, no? Oh. Kaya alam mo, may plaza doon na lahat ng pangalan yung 1,300 na mga Hudyo na iniligtas natin, nakapangalan yan doon. Ha? Pag pumunta ka sa Israel, pumunta kayo doon. Tapos, alam mo ba kung ang lahi ng mga Hudyo, kung sino nag-preserve? Isa na ang Pilipinas. Kasi more than 7 million Jews ang pinapatay na ni Hitler doon sa Holocaust. 7 milyong Hudyo tinudas na ni Hitler. Tumakas yung mga Hudyo na yon para makaiwas sa kamatayan, tinanggap ng Pilipinas. Oh. Bakit hindi tanawin ng utang na loob yun ng mga Hudyo? Ha? Pagkatapos, nung magkaroon ng butuhan sa United Nations para ang bansang Israel ay magiging bansa. Hindi po maging bansa ang Israel kung wala ang Pilipinas. Tandaan nyo yan. Ano ang butuhan doon sa United Nations? Kailangan ang isang buto ng isang bansa para maging bansa ang Israel. Nagbuto ang Pilipinas. Kami, the Philippines, bubuto kami para sa Israel. Kaya ang Israel ay nagiging isang nation, nagiging isang bansa dahil sa buto ng Pilipinas. Ha? Kaya malaki ang ambag natin sa mga Hudyo. Iyan ang dahilan kung bakit ang dami-daming Diyos, bakit si El Shaddai pa ang nagpakilala kay Brother Mike na hindi naman kilala ni Brother Mike yung El Shaddai na yan. No? Ano sinabi ni Brother Mike noon? Janitor ako noon sa DWXI. Tumawag sa chief technician kay Nestor Eva. Nestor, palinisan mo kay Bay yung mga plaka diyang malalaki. Dahil pipili ako ng team song ng programa ko sa DWXI. Kasi ang DWXI, binili yan ni Brother Mike. Kasi hindi ibibinta ng may-ari ng lupa kung hindi niya bilhin ang DWXI. Alam mo ba kung sino ang announcer ng DWXI? Ang tumitili doon yung bakla na si Swarding. Oh, siya ang nagbo-broadcast sa DWXI. Si Swarding. Ha? Sikat na sikat yun. Ha? Ano sinabi ni Brother Mike? Pinakausap si Swarding na gagamitin ko na ang DWXI para ipangaral ang mabuting balita. Kaya nagbago ang ID ng DWXI. DWXI, ang himpilan ng mabuting balita, ang himpilang pinagpala. Ang oras po natin
ay ganap na alas 2:08 ng hapon. Ha? Siyempre, katagal-tagal na namin mag-broadcast sa radyo kahit nakapikit yung mata namin. Ha? Pagkatapos, sinalang ko na yung plakang malaki. Kasing laki ng balaho. Ano tawag? Bilaho. Nakinig si Brother Mike maghapon nung mapakinggan niya yung El Shaddai, El Shaddai. Kay Kenneth Copeland, ang original na El Shaddai, mabagal. Na parang tumatayo ang mga balahibo mo. Ano sinabi ni Brother Mike? Ngayon, gagawin kong theme song yung El Shaddai radio program. No? Yun na. Hindi po kilala ni Brother Mike ang El Shaddai dahil naghahanap siya ng theme song nung mapakinggan niya yung awitin. Isipin mo naman isa sa pangalan ng El Shaddai ay the most powerful name of God. Pag age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai. No? Ngayon, nung umpisa na yon, dumagsa ang napakaraming mga tao sa gawain. From south, north, hanggang sa na mag-anniversary tayo sa Lunita, nung 10th anniversary, ang tao hanggang Baclaran, hanggang Top Avenue, hanggang Quiapo, hanggang sa buong mahigit 10 million ang dumalo. Isipin mo yon? Ha? Pinangarap ba natin yon? Hindi. Ang Diyos na si El Shaddai, siya mismo ang nagpakilala sa gawaing ito. At sinabi ni Lord sa Salmo 91, sabay po yan. Yung Psalm 91, the most powerful prayer, sinabi ni Brother Mike, lahat ng prayer partner magdadasal ng Psalm 91 sa umaga, sa tanghali, hating gabi hanggang sa umaga. At sino mang nagdadasal ng Salmo 91, ililigtas ni Yahweh El Shaddai sa anumang sakuna at kapahamakan, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai. Amen? No? Kaya, ito na lang yung gawain ito. Magpapatuloy ito hanggang sa dulo ng walang hanggan. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Ha? So nakita po natin kung paano po gumalaw ang Diyos sa gawain ito. Ngayon, anywhere, everywhere, around the world, mapakinggan mo, ang El Shaddai ay parang kabuti. Akala ba niyo nanonood dito pag inanto sa YouTube? Akala ba ninyo taga Hong Kong lang? No! Lahat ng bansa na mayroong nag-El Shaddai sa buong mundo, napapanood nila ito. Amen? Kaya, ang gusto ko, yan, yung Thursday, unang makapuno ito sa St. Joseph Church kasi dumadami na kayo. Ha? Sipagan pa ninyo. Isa puso niyo yung pag-akay. Kung ayaw lang sumama, talian ninyo. Kaysa mapunta sa impyerno yung kaluluwa nila. Amen? Gusto niyo makaakay? Punta kayo sa sentral, yung mga medyo paiyak-iyak, yun ang bigyan niyo. Uy, sama ka sa El Shaddai. Sigurado may problema yan sa pamilya o sakit. Huwag niyong akayin yung masaya ang buhay. Hindi isasama sa inyo yan. Akayin niyo yung may mga problema. Dalhin natin kay Yahweh El Shaddai
para sila ay iligtas ng Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? No? Alam mo, madaling mabuhay sa dilim. Ha? Pero sa liwanag, napakahirap. Bakit kitang-kita ka eh? No? Lalo na yung ginagawa mo. Ha? Kaya ako ayaw ko maglagalag dyan sa kwan eh. Ako ang kwan ko lang. Dito, araw-araw, okay na ako to. Pag-uwi doon sa flat, pagbaba ko, nandun yung McDo, nandun yung Starbucks, ayos na ako doon. Pero kung gagala pa ako, baka maya, makasalubong pa yung kamukha ni Marian Rivera. Naku, delikado. Amen? Amen po ba? Mas okay lang yung mga dumadalaw doon sa opisina, mga tiguwang. Okay na yung mga... Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Amen? Yon. So brothers and sisters, number 2, spiritual blindness is inconsistent with communion with God. Yung mga inconsistent, yung mga pasulput-sulput lang. Paminsan-minsan. Ha? Kaya kung gusto mo sa liwanag, huwag ka nang umalis sa liwanag. Kay liwanag, landas ng buhay, ito pala ay kanyang bigay. No? Kaya nagkaroon po kami ng drama. Liwanag sa landas ng buhay. Dear Brother Mike, dati po akong masamang tao. Ngayon, binago ng Panginoon. Nagdadrama kami doon. Ha? Gusto niyo sample ng drama? Guys, doon nyo magkaroon ng sample. Ha? Ang tagal-tagal na ninyo sa Hong Kong. Sabihin nyo, magbago ka na. Kung hindi ka magbago, litson forever ang abutin mo. Ha? Alam mo, ha? Yung mga taong nabubuhay sa dilim, pag pumunta sa liwanag yan, hindi na babalik sa dilim yun. Sabi sa Batangas, oo, napakahirap niyan. Lalakad ka sa dilim, hindi mo alam kung saan patutungo. Ha? Amen po ba? Mas maganda yung may liwanag. Alam mo kayo yan eh. Ang Japan, di ba ano sila? High-tech sa technology lahat. Pagdating ng alas 6, puro kanyan eh. Sabay-sabay yun. Ilaw sa buong Japan. Kasi ano sila doon, silang nauna sa ano. Ano ba yun? Yung technology, yung ano ba yun? Sa araw? Ano tawag nun? Solar. Lahat ng kali, wala ka makitang ano doon. Dilim. Tabing ilog, kahit sa kasulok-sulukan may liwanag, may ilaw. Kaya walang magnanakaw doon kasi maliwanag paggabi. Amen? Ngayon, pagdating ng alas 6, lahat ng mga street light sabay-sabay namamatay. Kasi pagdating ng liwanag, nag-sign off lahat yan. Ang ganda naman itong bansang ito. Kaya, 2 years ako doon, wala akong narinig ng krimen. Wala akong narinig ng nakawan. Ha? Lahat ng tao doon pag nasalubong, hay, dumo, hay. Ha? Pag umaga, pag naglakad ka, kahit di mo kakilala, ay, hay, yuyuko ka. Pag tanghali, konnichiwa, hay. Pag gabi, kumbawa, hay. Hindi ka pwedeng hindi yumuko kasi kahit hindi mo kakilaya yan, respeto nila yon. Grabe ang pagrespeto nila sa kapwa-tao. No? Sabi ko doon sa preacher, di ba 20 years ka ng bilog? Ang bilog doon, TNT? Ha?
Sabi ko, TNT ka, nagtatanong ka sa pulis. Daijubo ka. Daijubo. Walang problema. Kahit TNT ka doon, irerespeto ka ng Hapon. Ha? May isang preacher, umiiyak. Ay, musi-musi, uwi na ako, Philippines. Sabi ng pulis, o kani, igpay? Marami ka na ba pera? Sabi, wala pa. Magtrabaho ka muna, saka ka na umuwi pag may pera ka na. Tingnan mo, Shuguy ni. Ang bait na mga Hapon. Kasi walang record ang Pilipino doon sa pagnanakaw. Ang mga Pilipino doon mahal ng Japanese. Parang sa yun, sa Israel, mahal na mga Pinoy. Kahit dito sa Hong Kong, basta Pilipino, pinili na, pinino pa. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Okay. Basahin natin ang 1 John chapter 1 verse 6 to 7. Ganito ang sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, talata 6 hanggang 7. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nilinis ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Tingnan mo yun. Kung namumuhay tayo sa liwanag, dapat nagre-reflect yung liwanag sa iyo. Kaya sabi ni Lord, kayo ang magiging ilaw ng sanlibutan. If then we see that we have fellowship with Him, yet at the same time live in the darkness, we are lying both in our words and in your action. Dapat yung word mo, salita mo, action, magkasama. But if we live in the light, just as He is the light, then we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from every sin. Kaya pag ginawin, purify your people, O God. Alam mo, yung mga kasalanan natin yan, wala naman taong nagmamalinis na hindi nagkasala. Lahat ng tao nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Ang kailangan lang, umalis ka sa kasalanan. Umalis ka sa dilim, pumunta ka sa liwanag. Ang mga taong nasa liwanag, maliwanag din ang kanilang pananaw sa buhay. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Kailangan natin ang consistent, tuloy-tuloy. Hindi yung pasulput-sulput lang. Tapos absent. Hindi pwedeng ganun. Kailangan tuloy-tuloy ang pagdalo. Kaya ang sinabi ng Panginoon sa Hebrew 10:25, huwag niyong kaligtaang dumalo sa mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan upang palakasin ang isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin na nalalapit na ang Panginoon. Gusto ba ninyo magpaulan pa ng apoy ang Diyos? Huwag na. Paapuyin mo na ang puso mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Woo! Huwag maging matigas ang ulo. Sabi sa Bisaya, tig-aman ang ulo mo, Noy. Ilonggo. Okay. Number 3,
spiritual blindness lead to all evil. Ito ang magdadala sa atin sa lahat ng kadimunyuhan. Pag tayo nabubuhay sa kadiliman, kaya ang tawag doon, spiritual blindness. Bukas ang iyong mga mata, ngunit sarado sa spiritual. Dalawa po ang mata natin. Yung physical eyes, yung ating mata ngayon, at yung spiritual eyes. No? Gusto mo makita ang Panginoon? Lord, open my eyes. I want to see Jesus. Amen po ba? Kaya minsan sinasabi ko sa Panginoon, Lord, bakit yung attender nagpakita ka? Bakit sa akin hindi? Di ba yung kininto ko sa inyo, yung Christ the King, anniversary of El Shaddai of Christ the King? Nagpakita ang Panginoon. Sabi ko, Lord, ito yung guest natin ha, upo na dyan si Jesus, si Christ the King. Kung sino mang gusto makakita, makikita nyo. Nagpakita nga ang Diyos. Yung coordinator sa dulo, pumunta sa harapan, nag-dive. Sabi niya, mga kapatid, nandito siya nakaupo. Pula ang suot, may korona. At ang mata niya tumatagos sa puso ng bawat isa. Kaya pala, tayo tinitingnan ng Panginoon ang bawat attender, bawat dumadalo sa puso natin, hindi sa nguso. Sabihin niyo, puso. Hindi sa nguso. Ang bot sa imo. Amen? Okay. Ephesians chapter 4 verse 17. Sa ngalan ng Panginoong ito, sinasabi ko, iginigiit, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. At wala silang pang-unawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Yan, wag sabi mo sa katabi, wag matigas ang ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sa verse 19, sila'y nagumon sa kahalayan at walang kahihiyan kaunti man. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. No? Ito yung sinasabi. Pag bulag ang iyong mga mata, ito ang magdadala sa iyo. Lead to all evil. Lahat ng kalaswaan, lahat ng kasamaan, bisyo, masamang iniisip. Hindi masama ang may cellphone. Pero kung gamitin mo yan sa kalukuhan, mapunta ka sa impyerno. Amen? Ngayon sa cellphone, pindot mo lang, makita, gusto mo mga babae na nakabukaka, ipindot mo lang. Gusto mo, gwapong lalaki na pindot mo lang. Pero ang tanong, may kalugod-lugod sa Diyos. Don't waste your time. You pray to the Lord. Thank you, Lord, for your presence to me. And God bless you all. Wala na tayong oras. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, naintindihan mo ba yun? Okay, magsitayo na tayo. Dapat may akay kayo pagkuhan dito, ha? Hindi ko kayo inuutusan na para kundi para matuwa naman si Lord. Sabi ni Lord, once, isa lang, nakaluluwa. Ang maakay niyo sa paanan ni Lord, libo-libo mga anghel ng Diyos nagdiriwang sa langit. In His kingdom tayo? Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sabi niyo, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah.
Amen. God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Hallelujah. Jesus, redemption Sacrifice. now glorified, now justified, His kingdom comes, and His kingdom will know no end, and His glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Ora basikiralabakanda. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Hallelujah. Jesus, God's holiness displayed, now glorified, now justified, His kingdom comes, and His kingdoms will know no end, and His glory shall know no bounds, for the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Yes, brothers and sisters, you know, you and me, the temple of the Holy Spirit. The Spirit of the Lord is now upon us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa oras na ito, kapatid, sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ako'y lumalapit sa iyo. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali, sa aking mga kasalanan. Hugasan mo ako na iyong banal na dugo mulang ulo hanggang talampakan upang ako ay maging karapat-dapat sa iyo. At Lord, binubuksan ko ngayon ang aking puso. Inanyayahan kita. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas, hari ng aking buhay, manggagamot ng aking buhay. At simula sa araw na ito, kayo na po ang maghahari sa buhay ko ito. Then open your heart to the Lord and receive Jesus as your personal Savior. And thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Sumasa iyo na ngayon ang Panginoon. Amen. Kasi ang puso mo, binuksan mo na para sa Kanya. Siya na maghahari, siya na mangunguna sa buhay mo upang makalalakad tayo ayon sa Kanyang katuwiran, ayon sa Kanyang kabanalan. And thank you, Jesus. Pagpalain mo, Lord, ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga handog, maging kanilang mga employer, maging kanilang mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Sa iyo namin, ipinagkatiwala ang lahat ito sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Yan, thank you, Lord. Kaya, huwag mong iwanan si Jesus sa simbahan, ha? Sabihin mo sa kanya, let's go, Lord. Let's go, Lord. Kahit saan ka pumunta, kasama mo na si Lord. Okay, God bless. God bless sa inyo. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, manatiling nakatayo at atin awitin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan, uso pagsapit ng araw. Ni sa ano pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong magkikingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan, suguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos,
Aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sa saklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang mga lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow.